Si Harry Roque nagsasalita na ho, no? Ang paraan para balansehin na ang warrant of arrest ay good grounds lamang para bigyan nga ng interim release ang mga nasasakdal rito. No? At meron namang mga president talaga na nabigyan na ang mga nasasakdal ng interim release at lumilipad lang sila sa dahig kung kinakailangan silang humarap. So malungkot itong pangyayaring ito dahil Lungkot sila. Lalo na ho yung mga DDS. hindi ho nag-iingay ngayon yung mga DDS. Kung makita nyo po, yung kanilang mga post, puro iyakan, puro cry, puro Tatay Digong, puro ganun ho. Kasi pinaasa eh. Madaming nagpaasa doon sa DDS na kesyo daw po makakalabas, o uuwi na si Tatay Digong. O yun, umasa ng tuluyan, yung mga yun. Ang ending, wala. Kasalanan din ho yan, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Nino? Nung Senado. O para ho sa akin, yung Senado. Bakit? Hintayin nyo po. Dadating tayo dyan, mga boss, no? Tandaan nyo yung Senado, mga bossing. unang-una, yung desisyon nila na pwede pa raw tumakas at pwede paghimasukan ni Tatay Digong ang prosecution nakabase sa ebidensya. Anong ebidensya? News reports. Sa Pilipinas, no yan. Parang sinabi ka Tsaka yung sinasabi ni Sara Duterte, jailbreak daw. Si dating Pangulong Duterte. Di ba alam natin lahat yun? Jailbreak daw ho. Si dating Pangulong Duterte. Kanina tinatanggap nila yung news reports and publications. Sa Pilipinas, no yan. Hearsay yan. No? So hindi ko maintindihan bakit ganyan. No? At syempre, Kasi ano yung pinaggagawa nila na pumunta sila sa Pilipinas para imbestigahan lahat. Di ba? Sabi, oy mayabang si Roque kasi daw fake news daw po yung pagkaka-aresto o yung sinasabing arestado daw siya Hindi daw totoo yun, mga kababayan. Sabi ni Legazpi, 1957, Roque, you're next, Interpol, coming soon, huli ka. Malapit na po talaga yan, totoo. masakit pakinggan bilang isang abogado na baliwala yung humanitarian plea. No? Hindi dapat ganun. Sometimes it's about law, but it's also about justice and about the call of humanity. Sir, may iba na... Bakit ko nasabi, mga boss chipamo, sir, na ang may kasalanan po yung mga DDS na mga DDS na mga senador na gustong pauwiin si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan. Posed a flight risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute. The pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts. Ulitin ko the pre-trial chambers, nalaman nila o doon sa pag-iimbestiga nila, pagsisiyasat nila, na malakas ang political, na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Maalala nyo ho, sa Senate, mga kababayan, di ba pinagbotohan pa nila yan? Ang sabi naman natin doon sa ating mga vlog, kahit mag 24-0 pa yan walang pakialam dyan sa Senado ng Pilipinas ang ICC. No? Kahit mas madami yung bumoto na iuwi na si dating Pangulong Duterte, walang pakialam at hindi papakialaman ng ICC yung mga boto nyo dyan. Sasabihin ng mga senador, eto, nagbotohan kami dito, iuwi na si dating Pangulong Duterte. Ang sasabihin lang ng ICC, di wow. Kung nagtatagalog, di wow. O di ba? Okay, fine. Magantay kayo kung papayagan namin. Di po ba? Yung sinasabi nila, na kaya hindi nila mabigyan ng interim release ay dahil napakalakas pa din ng political na kumbaga kapangyarihan o political na suporta ni Duterte na kapag ka binigyan nila ng interim release, maaari itong mga tao na ito ang humadlang para bumalik ng ICC si dating Pangulong Duterte upang humarap doon sa mga hearing. Hawak daw ni PBBM ang ICC. Lintik yung mga DDS na yan. Pakinggan nyo ulit, mga kababayan. Duterte posed a flight risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute. The pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines. Duterte. And narinig nyo, political support within the Philippines na ang iniisip nila at nakikita nila na etong mga
politically na sumusuporta kay Duterte, hindi na ibabalik siya kapag yung may mga hearing. Atras ko ulit para mas maintindihan ninyo. Of the statute, the pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines, Duterte, and for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute was established. Diba? Nakakahiya ito. Pinag-uusapan tayo pinag-uusapan tayo ng masama ng ibang bansa. Bakit naman nakakahiya? Tuloy. View of the appeals chamber, the manner in which the pretrial chamber undertook this assessment was case specific, as it took into account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao Mayor din siya. City Caroline Makino, shoutout po sa inyo. Mga kagigising lang nitong mga ito. in May 2025. Duterte's network of supporters for the purpose of its examination of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute. Kaya ako hindi ko maintindihan. Champ Oleb, ang sabi ni Champ Oleb, ang rally-rally nila sa dahig, mas nakasama pa sa puon. Tsaka yung mga pabirong itatakas nila. Hindi po ba? Tsaka yung mga supporter din. Kayo, mga ugok kayo na mga supporter ng dating Pangulong Duterte, isa din kayo sa dahilan kung bakit hindi mapayagan yung interim release niya. Ano sabi nyo? Hindi na pahayaang bumalik o makabalik etong si dating Pangulong Duterte? Wala. Sa interim release, yan ang sinisigurado nila. Na kapag ipinatawag ang dating Pangulo, mga bossing, pag ipinatawag ang dating Pangulo para doon sa kanyang hearing, makakabalik, tapos ipaparamdam nyo sa kanila na hindi nyo nire-respeto, na kinidnap lang ang dating Pangulong Duterte. Kaya yan ang ending. No, walang interim release. Di ba? Anyway, mga boss Chipamo, sir, Biyernes po ngayon, kaya maaga tayo. Araw-araw alas 7 na po tayo ng umaga o 6:50 ng umaga na po tayo magla-live, mga boss Chipamo, sir. Kaya ako'y magpapaalam na, mga boss Chipamo, sir. Maraming salamat. Doon sa mga hindi umabot, alam ko tulog pa yung iba. Kita-kita po tayo mamayang gabi, alas 8 ng gabi naman po dyan sa Pilipinas. At huwag niyo pong kalimutan na suportahan po yung Birahan PH, mga bossing. Muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.